Nung ako po ay nasa library kagabi, tumayo po ako sa pulpito. Sabi ko sa sarili ko, sana magkaroon din ng ganitong pulpito sa mataas na kahoy. Sana all malaki ang pulpito. Okay. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong Diyos sapagkat patuloy po niya akong iniingatan sa bawat araw. Kahapon po ay napakalakas ng ulan sa library at salamat nga lamang po na kahit malakas ay nakarating pa rin po ng maayos at ligtas. Napakalakas ng ulan, napakalakas po ng hangin at meron pong natumbang poste. At ako po ay nagpapasalamat sa knowledge at wisdom pa rin po na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Sapagkat, yun nga po, isang pribilehiyo po talaga na makapag-preach, ano? At sa akin po pag-aaral ng salita ng Diyos na topic po kagabi sa library ay The Prayer. Sapagkat yun po ang kanila pong tema na this month of September, na laging ang topic is about prayer. At sa akin po pag-aaral ng salita ng Diyos ay sa prayer po pala, hindi po pala dapat kagustuhan talaga natin mga susunod. Na ang isa sa purpose po ng prayer ay maghari yung kalooban ng Diyos sa atin, sa ating pong buhay. Kaya nga po, sabi po doon sa Matthew chapter 6 verse 10, Thy will be done. Di ba? At ang ating pong Panginoon Jesus, nung siya po ay nag-pray, lagi niyang sinasabi, Thy will be done. Not as I will, di ba? So, kalooban. So, yun po yung isang purpose. So, ngayong gabi po, tayo po lahat ay tumayo. At ako po ay nagpupurit nagpapasalamat sa patuloy po na pag-pray ng RBBC family po sa akin at sa gawain po dito. Muli buksan po natin ang ating po mga Bible sa James chapter 4 at salamat pa rin po sa love gifts na tinanggap po mula sa library. Kaya kanina po ay meron pong budget kanina. James chapter 4, basahin na lang po natin ang verses 1 to 10. Kung nakita na po isang malakas at masayang ino. Verse 1, From whence come wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that work in your members, to kayo po. Ye lust and have not, ye kill and desire pride, and cannot obtain, ye fight and war, yet have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is an enemy of God. Do ye think that the Scripture saith in vain, the Spirit that dwelleth in us lusteth to envy? Verse 6. But he giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Verse 8. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Verse 10, or together ready read. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy na namin pinupuri, pinasasalamatan sa inyo pong kabutikan, kadakilaan, katapatan, sa mga biyayang po na talagang hindi po namin mapapantayan. Salamat sa napakaraming biyaya. Nawa, ang biyayang ito ang patuloy na magtulak sa amin upang ito ay aming patuloy na paglingkuran. Sa gabing ito, patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal Espiritu, igawad mo po sa amin ang kapatawaran. Salamat, ikaw ang aming Diyos na mawain at mapagpatawad. Salamat sa lahat ng mga biyaya, pag-iingat na inyo pong ginawa sa amin. Sa gabing ito, dalangin ko po na ako po inyo pong itagong muli sa inyo pong likuran. Wala akong ibang hiling, kundi ikaw ang siya may taas, ikaw ang siya mabigyan ng kalwalatian. Sa gabing ito, kami po ay humihingi pa rin po sa iyo ng awat habag. Kawaan mo po
kahabagan mo po ang bawat isa. Gawaan mo po kahabagan ang bansang Israel. Igawan mo po sa Jerusalem ang kapayapaan. Igawan mo rin po, Ama, ang inyong po awat habag sa mga kapatiran na nanlalamig. Nawa, maisip po nila na pahalagahan ang paglilingkod sa iyo. Gawaan mo rin po kahabagan, Ama, ang mga kapatiran na meron po mga karamdaman. Salamat po sa gabi ito sa inyong pong banal na salita na bahayan. Nawa ito'y tumingo sa aming puso't isipan at may apply po namin sa aming pong buhay. Ito po yung aking dalangin, hiningi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Masabi po ng verse 6, but He giveth more grace. Ito po yung ating pong pag-aaralan this evening. But He giveth more grace. Pag-aaralan po natin yung grace na sinasabi po dito sa talata. Ito po, James, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay walang kinalaman sa ating salvation. Kung sinabi po dito sa mga talata po dito na faith without works is dead, so hindi po pinag-uusapan po doon ang kaligtasan. Ito po, James, ay sinulat, ito po ay practical living or practical Christianity, Christian living. So yun po ang nais po na ipapatid, ipaalam sa atin po dito ni James. So mga kapatid, mga minamahal, marami pong Kristiyano ang basta lamang po kumukuha o nakikinig sa ibang mga ngaral. So sinasabi po nila, we are under the grace of God. Totoo po yun. We are under the grace of God. Biyaya po na talagang tayo po ay naligtas. Ang biyaya, yung kaligtasan po natin. Mga kapatid, mga minamahal, biyaya po yun. Talagang wala po tayong ginawa doon sa ating kaligtasan. Na si Kristo po ang gumawa ng paraan, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo po ay maligtas. Ganun pa man mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot lamang minsan na para bagang nami-misinterpret po nila yung Bible o salita ng Diyos. Na dahil sinasabi nila, we are under the grace of God, para bagang nawawalan po sila ng pagpapahalaga doon sa kalooban ng Diyos. Nawawalan po sila ng pagpapahalaga sa pagsamba. Nawawalan po sila ng pagpapahalaga sa gawain ng Diyos sa prayer meeting. Nawawalan sila ng pagpapahalaga sa pag-aakay ng kaluluwa and then sa pagbibigay. We are under the grace of God, mga kapatid, mga minamahal, na sinasabi po dito ng talata, but He giveth more grace. Ano ba yung maraming biyaya na nais pang ibigay ng Diyos po sa ating mga kapatid? So una, mga kapatid, mga minamahal, sa mundong ito, lagi na lang ba natin sasabihin biyaya? Di ba na ikaw ay magtatagumpay, na talagang wala kang gagawin. Ganun ba yun? Dahil sinasabi nilang biyaya. Sa mundong ito, mga kapatid, mga minamahal, ang mga nagtagumpay sa buhay, talaga sila po ay nagpagod. Sila ay nagsikap. Sa school, sino ba ang tumatanggap ng award? Di ba? Lahat ba ng estudyante ay tatanggap ng award? Hindi. Kundi ang tumatanggap ng award sa school ay kung sino ang nag-excel o kung sino yung talagang masipag mag-aral. Yun po ang tumatanggap ng award. Mga kapatid, mga minamahal, sa mga anak, di ba? Sino ba yung talagang mas malapit sa magulang? Kasi tanggapin po natin ang katotohanan na talagang sa mga anak, kung yan apat ang anak po niyan, meron talaga na mas malapit sa magulang. Yun po yun. Hindi naman sa sinasabi natin na mayroong favoritism. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, ang grace po dito sa Bible, sa James chapter 4 verse 6, sa salita pong Griego, Greek words, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, charis. So, yung pong ibig sabihin, ang spelling po nito, charis. C-H-A-R-I-S. Pero kung ipopronounce po ito, K-H-A-R and then dash E-C-E.
So, kung ipopronounce, cart is, ganon. So mga kapatid, ang ibig sabihin po nito sa English, mga kapatid, yung grace na tinutukoy po dito sa verse 6, ito po yung benefits. So ibig sabihin, na talaga sinasabi po dito, He give it more benefits. Amen? He give it more benefits. Ang Diyos ay handa talaga na magbigay sa atin ng maraming benefits or beneficial. And then, ang grace po na tinutukoy pa po dito, yung divine favor. Divine favor. Gift, grace, joy. So, isa lang po yung kaligtasan. Hindi ibig sabihin po nito na tayo ay bibigyan ng maraming kaligtasan. Hindi po yung paulit-ulit ng kaligtasan. Once saved, always saved po, mga kapatid. So, titingnan po natin, ano ba yung He give it more grace na tinutukoy po dito. Na sapagkat ang ibig sabihin nga po nito, gift, grace, joy, liberality, pleasure. So mga kapatid, based on the meaning at kung babalikan po natin ang ating po mga binasang mga talata, una, God give us success. Yung po ang sinasabi po dito na more grace, but He give it more grace, more success. Ang sabi po ng verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Mga kapatid, ito po ay tagumpay, katagumpayan. Na ikaw ay itaas ng Diyos, yung po ay katagumpayan. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa ating buhay habang nandito tayo sa mundong ito. Magtagumpay tayo sa napakaraming bagay. Mga kapatid, mga minamahal, darating sa atin ang tagumpay, pero kung mayroong tagumpay, meron din pong pagkabigo. Kung meron pong pagtaas, meron din pong pagbagsak. Mga kapatid, ang pagbagsak na ito, tayo din po ang gagawa nito. Ang Diyos ang magtataas sa atin, pero sa pag dumating ang pagbagsak na ito, huwag po nating sisisihin ng ibang tao. Pag dumating sa atin ang ating pagbagsak, huwag nating pagkagalitan o sisisihin ng Diyos. Amen? So bakit mo sinasabing tayo ang dahilan? Ang pagbagsak minsan ng isang tao, hindi po dahil ni Satan eh. Si Satan ay walang magagawa sa atin. Pero si Satan ay gumagawa ng paraan para tayo ay pabagsakin. Kasi ito ang purpose ni Satan. Na talagang tayo po ay bumagsak, masira ang buhay natin. Ang pagbagsak ng isang tao ay dahil po minsan sa paggawa ng kasalanan. Yun po yun. Kung bakit nasisira ang isang tao. Bakit nasisira ang kanyang dignity or dignidad, ang kanyang reputasyon, ay dahil sa paggawa ng kasalanan. So it is our decision kung bakit tayo ay daranas ng pagkabigo o pagbagsak. So ang nais ng Diyos, bigyan tayo ng maraming biyaya, maraming katagumpayan sa mundong ito. So kapag dumating sa atin ang katagumpayan ito, sana ay talagang sikapin natin sa ating buhay na sundin ang mga kalooban ng Diyos. Amen? Na sana, kung ito man ay binigyan ng Diyos ng katagumpayan, ang sabi po ng 2 Peter or 1 Peter chapter 4, verse 2, 1 Peter. So kung dumating man po sa atin ang katagumpayan, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng 1 Peter chapter 4, verse 2, that he no longer should lead the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Kung magtagumpay man tayo sa buhay na ito, binigyan tayo ng Diyos ng maraming katagumpayan, sana'y makita pa rin po sa atin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na sana tayo bilang mga Kristiyano ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating mga kagustuhan. Amen? Kasi yung ibang tao, or yung ibang Kristiyano, kapag dumating sa kanila yung pag-angat, yung katagumpayan, nawawala sila sa kalooban ng Diyos. At kapag nangyari yun, doon nagsisimula na sila po ay bumabagsak na muli. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi pa nga po ng mga talata sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ.
So ito po ang nais ng Diyos, na bigyan po tayo ng maraming katagumpayan. Amen? So, pamaya ay ating po titingnan. Sino yung bibigyan ng Diyos ng maraming katagumpayan? Sapagkat ang katotohanan ay hindi lahat ng tao ay talagang dumaranas ng maraming katagumpayan. Sapagkat ang katotohanan sa mundong ito ay marami pong peke, di ba? Marami pong hindi tunay. Tingnan nyo. Sa mga piyesa, di ba? Meron genuine at talagang merong fake, imitation. Sa mga cellphone, meron talagang branded at merong made in China. Sa damit, may original, may local. Sa mga religion, meron din pong false religion at meron pong true. Di ba? So, yan po ang buhay. So, sa tao, meron ding tunay at meron ding hindi tunay. Kaya titignan po natin pamaya, mga kapatid, mga minamahal, sino yung bibigyan ng Diyos ng maraming biyaya? Sino ang bibigyan ng Diyos ng maraming katagumpayan? But He giveth more grace. So yun po, ang sabi po dito, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Pangalawa, mga kapatid, ano ba yung more grace pa na nais ng Diyos na ibigay sa atin? Sabi po dito sa verse 9, ng James chapter 4 verse 9, be afflicted and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Mga kapatid, mga minamahal, ito yung mahirap na ikaw masaya ngayon, and then bukas, malungkot ka. Dumaranas ka ng kapighatian. Na ikaw, masaya ngayon, meron kang joy, pero bukas, ang pakiramdam mo yung napakabigat. Diba? Na ikaw ay talaga nagdadalamhati. So kapag ganito ang ating sitwasyon, mga kapatid, mga minamahal, tunay na talaga nakakapagod, nakakapanghina. At ang ministry, talaga sa ministry po, mga kapatid, mga minamahal, meron pong discouragement. Pero ganun pa man, ang sabi nga po ng Diyos, but He giveth more grace. So yung grace na tinutukoy po dito, mga kapatid, mga minamahal, God gives you more strength. Bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan upang ang mga pagsubok na ito, upang ang mga discouragement na ito ay iyong malampasan at iyong mapagtagumpayan. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, kung titingnan niyo po ito, talagang makukuha niyo na po Sabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So bakit si Pablo ay patuloy na binigyan ng lakas? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, ang more grace na sinasabi po dito, God gives you more strength. Amen? So bibigyan tayo ng Diyos ng maraming lakas. Spiritual strength, ito ang ating kailangan, higit natin kailangan. And then, physical strength. Kaya nga po ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Simula nung ako po ay talagang nagpagamit. Simula nung ako po ay talagang naglingkod sa ating Diyos, hindi ako na-hospital. Hindi ako nagkaroon ng anumang karamdaman. Wala akong vitamins na iniinom. Wala akong maintenance. Pero salamat sa Diyos sa kalakasang pisikal at kalakasang spiritual na ibinibigay sa akin. Yun po ay biyaya ng Diyos. Amen? Biyaya po yun ng Diyos, mga kapatid, mga minamahal. So, yung ikaw ay talagang laging malusog, malakas, talagang ito po ay biyaya. So mga kapatid, mga minamahal, paano ba natin ito makakamtan? Itong maraming biyaya na nais ibigay ng Diyos sa atin. Yan ang mga katanungan na ating pong sasagutin pamaya-maya po. Okay? Then next, yung grace na tinutukoy pa rin po dito, sabi nga po, doon sa ibig sabihin ng grace kay Merriam-Webster, di ba? Charis, God, na ito po ay joy,
So, ibig sabihin po, God gives you satisfaction. God gives you satisfaction. Amen? So, sabi nga po dito sa mga talata, sa John 15, verse 10 and 11. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa John 15, verse 10 and 11. Dito makukuha nyo na po ang sagot din eh. Na sino ba ang bibigyan ng Diyos ng maraming kagalakan? Mga kapatid, maaaring sa aking pong pagsali sa choir, maaaring nagkatulakan lang po kami ni Ate Ruth, Naitulak lang ako. Kaya sorry po Panginoon, kung ako po'y talagang naitulak lang. Pero sa akin pong pagsali dito sa choir, sa aking pagpapatuloy sa choir, sasabihin ko po sa inyo, kakaiba pong kagalakan ang aking pong nararamdaman ngayon sa puso ko. Diba? At sinasabi kong napakasarap pala umawi para sa Panginoon. Sana nga masarap pakinggan ang boses ko. No, masarap. Okay? Masarap po sa pakiramdam. Talaga, kagalakan po sa puso yung ikaw ay nasa choir. So yun po yung aking po nararamdaman ngayon na kahit ako po ay naitulak lang. Okay? John 15, 10 and 11. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. 11. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. So dito po sa talatang ito, makukuha niyo na yung sagot. Sino ang bibigyan ng Diyos ng maraming kagalakan? Diba? So makukuha niyo na po niyan. So talagang ang magkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso, ito po ay talagang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ang grace na tinutukoy po dito sa Bible, ito po ay grace na talagang hindi po, o ito yung greater grace na hindi kayang ibigay ng mundo. Yung po yun. Mga kapatid, mga minamahal, maaari ang mundong ito sa ibang tao ay nagbibigay ng kasiyahan. Pero, mas malaki yung biyaya, mas malaki yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen? Mas malaki yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin kaysa sa mundong ito. Nagaling sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito ang nais ng Diyos sa atin, na tayo ay bigyan niya ng maraming kagalakan or satisfaction. Na, ito nga po sabi ko nga, kahit wala akong mansion, wala akong magandang sasakyan, at wala akong savings sa bangko, ngayon, ang aking PPI, salamat, biyaya ng Panginoon, may lamang 1.5. Diba? So, masaya na po ako doon. Na ang aking BPI account, kahit yan ay nag-zero balance, hindi po yan naku-close account. So, kahit wala akong malaking kayamanan, wala naman talaga Diba? Pero meron po akong kagalakan sa mundo. Kaya nga po sabi po ni Apostol Pablo, I think tinan po natin ang ating Bible sa Philippians chapter 4, verse 11. Tinan po natin, Philippians chapter 4, verse 11. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po dito, not that I speak in the respect of what, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. So yun po, ako po'y naging masaya na kung ano man ang mayroon ako. Kung ano man ang mayroon po ako. So God give it more grace. So ang nais na nito sa atin, bigyan pa tayo ng maraming kagalakan. And then, John 16, verse 33. Tingnan po natin. John 16, verse 33. Sabi po dito sa 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulations, but be of good cheer. I have overcome
the world. So pag-aalakan po na talagang magkaroon ng isang mapayapang buhay. Diba? Kaya ako po ay nagpapasalamat. Inalis ako ng Diyos doon sa mga makamundong bagay. Sapagkat ang pamumuhay sa makamundong bagay ay magulo. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, God gives you satisfaction. So, tingnan na po natin ngayon, sino ang bibigyan ng Diyos ng maraming biyaya? Balikan po natin ang James chapter 4. Sino ang bibigyan ng Diyos ng maraming katagumpayan, ng maraming kalakasan pa, kalakasan spiritual, kalakasan physical, at ng satisfaction o kagalakan? Kung babasaan po natin itong James chapter 4 verse 1 to 5, ito po ay mga patungkol sa kasalanan, mga kapatid. Sapagkat sinasabi nga po dito sa James chapter 4 verses 1 to 5 ay yung mga pagkainggit, di ba? At yung pakikipagkaibigan sa mundong ito. So mga kapatid, ang bibigyan ng Diyos ng maraming biyaya, He giveth more grace for those who are not compromiser. He giveth more grace for those who are not compromiser. Bakit dumarating sa tao ang kabiguan? Bakit dumarating sa tao ang paghihina spiritually, physically? Bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng kalungkutan sapagkat siya po ay nakikipag-compromise sa mundong ito? Maaari sila sa ngayon masaya na sila ay compromiser, nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Pero ang tanong, hanggang kailan sila magiging masaya? Diba? Sana yung mga tao o Kristiyano masaya sa pakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Sana sumagi sa kanilang isip na masaya kaya ang Diyos sa kanilang ginagawa. Diba? Na sana na maisip nila na sila ay magbalik loob sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ay hindi magbibigay ng napakaraming biyaya. Ang Diyos ay hindi na magbibigay ng maraming katagumpayan, maraming kalakasan spiritual, kalakasan pisikal at kagalakan sa mga taong nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Sabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 12 verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So mga kapatid, hindi nais ng Diyos na isang Kristiyano ay makiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Kaya sana manatili po tayo na talagang pahalagahan po natin ang kalooban ng Diyos. So, ako po'y talagang namamangha. Minsan sumagi sa isip ko eh. Itong mga mensaheng ito, maaaring ito'y napakinggan na ni Brother Luis, napakinggan na ni Sister Ruth, diba? Ang mga mensaheng ito. Matagal na silang Kristiyano, more than 30 years na, I think. Di ba? At doon din po sa Lemering, matatagal na silang Kristiyano, more than 30 years na. Pero bakit patuloy pa rin silang umaattend ng pagsamba every Sunday? Bakit sila patuloy pa rin umaattend ng prayer meeting? Sa kabila ng napakinggan na nila ang mga mensaheng ito. Amen? So bakit nandoon pa rin sila nagpapagamit at willing na magpatuloy sa gawain ng Panginoon? Sapagkat mayroon po silang kagalakan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, hindi nais ng Diyos na ang isang Kristiyano ay makiayon sa takbo ng sanglibutan ito. Bakit nawawala ang blessing sa isang Kristiyano? Sapagkat nakikiayon po sa takbo ng sanglibutan ito. So mga kapatid, mga minamahal, huwag po natin abusuhin yung biyaya ng Diyos. Sa totoo lang po, another wisdom pa na ibinigay ng Diyos sa akin ngayong araw na ito sa pag-aaral ko po ng mensahe. Sabi po ng 1 Corinthians 15:10,
tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians 15:10. Ang sabi po dito, by the grace of God, I am what I am. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. And the grace of God which was bestowed upon me was not in vain. So yung biyaya ng Diyos na kay Pablo ay hindi walang kabuluhan. So mga kapatid, mga minamahal, though I labor more abundantly, yet not I, but the grace of God which was with me. So ang mensahe po dito mga kapatid, mga minamahal, biyaya pala ng Diyos na tayo ay maglingkod. Kaya nga mga kapatid, yung ikaw ay nasa ministry, ikaw ay nasa choir, ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagpapagamit, hindi po yung burden. Ito po'y pribilehiyo, ito po'y biyaya. So mga kapatid, mga minamahal, huwag nating sayangin ang biyaya ito na ibinibigay sa atin ng ating Diyos na siya'y ating paglingkuran. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly. Maaari dito, sa biyayang ito, mayroong sacrifice. Sa paglilingkod, mayroong pagtitiis. Sa paglilingkod, mayroong kalungkutan. Pero tandaan, ito po ay biyaya ng Diyos. Amen? Yun tayo ay maglingkod, yun tayo umaawi, tayo nasa choir, nasa ministry. Ito'y biyaya pa rin. Pastor, paano naging biyaya? Di ba? Bakit? Eh lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Kaya talaga ito bibiyaya. Kung ikaw ay may boses, galing yan sa Diyos. Hindi yan dahil sa iyo. Maaaring ito ay namasahe papunta rito. Pero sa bakit mo ang pamasahe mo? Biyaya po yun ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang amaze na amaze po ako. Kaya mga kapatid, huwag mong pagsisihan ang maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi po ito nakakapagsisi. Okay? So, ito po ang maglingkod sa Diyos ay biyaya pa rin. Maaari may kalungkutan, may pagtitiis, may sakripisyo. Diba? Pero ito po ay biyaya. So mga kapatid, God giveth more grace for those who are not compromiser. For those who are not compromiser. Pangalawa, God giveth more grace for those who have compliance. For those who have compliance in the will of God. Kapatid, mga minamahal, huwag naman sanang lagi na lang natin hintayin talaga na tayo po ay walang gagawin. So, ang maglingkod, ang sumunod sa kalooban ng Diyos, biyaya pa rin po yan. Biyaya yan ng Panginoon. So, pumili ka. Sino bang gusto mong sundin? Sarili mo, ang diablo, o ang Diyos? Sa ganang akin, mas susundin ko ang kalooban ng Diyos. So, kaya nga po, ang sabi po ng James chapter 4, verse 6, ang sabi po dito, but He giveth more grace, and God resisted the proud, and giveth more grace unto the humble. Diba? Ang humble, mga kapatid, mga minamahal, ang ibig sabihin po ng pagiging humble, yung ikaw ay nagpapasakop, ikaw ay sumusunod doon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo humble kung hindi tayo susunod. Ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, pagmamataas yan, pagyayabang. Amen? Sapagkat kung ating pumunawain talaga yung salitang humble, tingnan ninyo sa inyong Merriam-Webster, at kahit dito sa Bible, ang itinuturo po ng salitang humble ay pagsunod sa kalooban o pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin po ng humble. So mga kapatid, God giveth more grace for those who have compliance in the will of God. Doon. So, ang Diyos ay magbibigay ng maraming biyaya sa mga tao o Kristiyano na talagang sumusunod sa kanyang kalooban. Yun po, ang biyaya ay kaligtasan, di ba? Talagang biyaya ang kaligtasan. Pero
Lagi natin tandaan ang maglingkod pa rin, sumunod sa kalooban ng Diyos. Biyaya po yun. We are under the grace of God. Na dito sa New Testament, binanggit talaga, we are under the grace of God. Pero hindi naman inalis yung kalooban ng Diyos. Hindi naman inalis yung mga utos ng Diyos. So, ibig sabihin, na talagang tayo po, nasa biyaya tayo ng Panginoon, biyaya ng Panginoon ang pagsunod sa kanyang mga kalooban. Amen? Sapagkat ang lakas, talento na mayroon tayo, lahat na mayroon tayo, ito ay biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung nais mong bigyan ka ng Diyos na maraming katagumpayan, maraming lakas, physical, spiritual, at bigyan ka ng Diyos ng maraming pagkagalakan sa buhay mo. Sapagkat kung pipiliin talaga natin ang mundong ito, kalungkutan, kapighatian, tribulation. Di ba? So mga kapatid, tayo po ay magpasako sa Diyos. Magpakumbaba po tayo sa Diyos. So yun po ang nais ng Diyos. Bibigyan ka ng maraming biyaya. God giveth more grace for those who have compliance to God. Kaya nga po masabi ng James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, di ba? Kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat makita ang pagpapasako, ang pagsunod, ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Dapat makita. Submit yourselves therefore to God. Ano ba tawag sa mga anak o sa mga Kristiyano na hindi sumusunod? Sabi ni Brother Romel, suwail. Tama naman, huwag ka maya, huwag kang tago. Maaaring masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Ano ba tawag sa mga Kristiyano o mga anak na hindi sumusunod? Matigas ang ulo. Maaaring masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, para hindi tayo matawag na tayo suwail, matigas ang ulo, at para hindi tayo matawag na kaaway ng Diyos, sumunod po tayo. Amen? Sumunod tayo sa kanyang mga kalooban. And then, the last, mga kapatid, mga minamahal, God giveth more grace for those who have confidence in God. Doon sa mayroong tiwala sa Diyos. Nasabi po ng verse 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. So, ang isang tao o isang Kristiyano may tiwala sa Diyos, lumalapit yan sa Diyos, tumatawag yan sa Diyos, nagmamakaawa yan, nakikiusap yan sa Diyos, sumasamba yan sa Diyos. So, yun po, mga kapatid, kaya nga sabi po ng Jeremiah 17 verse 7, diba? Blessed are those who trusted in Him. So, mapalad ang mga tao, Kristiyano, na talagang nagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po sa ating buhay, pagtiwalaan natin yung plano ng Diyos sa atin. Kaya nga kanina, nag-comment po ako doon sa aking preaching sa Lemery. God's plan is always the best. God's plan is best than our plan. Meron tayong plano sa buhay natin. Napakaraming mga dating plano. Diba? Pero yung plano pala ng Diyos, ang mas the best. At wala nang the best pa. Yun na yung pinaka-the best, yung plano ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, magtiwala po tayo doon sa God's plan and purpose. Pagtiwalaan po natin yung layunin ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ako po, wala ako talagang ibang nais, kundi ang magpatuloy sa gawain. Yun yung layunin ng Diyos sa akin. Na talagang ako po ay magamit sa kanyang gawain. So God giveth more grace for those who have confidence in Him. So mga kapatid, mga minamahal, Jude verse 4, kasi wala pala yung nag-iisang chapter po yun. Jude verse 4,
Huwag po natin sasabihin na, ay, maintindihan naman ako ng Diyos. Kung hindi man ako nakakapagsamba, kung hindi man ako nakakapagbasa ng Bible, kung hindi man ako nakakapag-pray, kung hindi man ako nakakapagbigay ng aking tithes and offering, mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sasabihin, maunawaan naman ako ng Diyos. So, mga kapatid, huwag po natin abusuhin ang biyaya ng Panginoon. Huwag natin abusuhin. So, sabi po dito sa Jude, verse 4, For there are certain men, creep in unawares, who were before of all ordained to his condemnations, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness. Yan po. Turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So ito po ay pag-abuso na sa biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag natin sasabihin, huwag natin tularan yung sinasabi ng ibang tao. Maunawaan naman ako ng Diyos. Kung hindi man ako nakakapagsampa, kung hindi man ako nakakapagbigay, kung hindi man ako nakakapagbasa ng Bible, kung hindi man ako nakakapag-pray, kung hindi man ako nakakapag-akin ng kaluluwa, maunawaan naman ako ng Panginoon. Kung wala man ako sa ministry, kung wala man ako sa quiet, maunawaan ako ng Panginoon. Huwag natin sabihin niya. Kundi yan po ay parang inaabuso na natin yung biyaya ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin, grace, ang sabi pa po dito, ang ibig sabihin nga po nito, benefits. So sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal, benefits. Psalms 116, verse 12. Sabi po ng mga talata, What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ba yung ating ibabalik? Doon sa biyaya ng Panginoon. Hindi natin kayang gantihan. Di ba? Hindi natin kayang bayaran yung mga biyayang ito. Pero bilang pasasalamat sa ating Diyos sa Panginoong Jesus sa mga biyaya, especially sa kaligtasan na ibinigay sa atin, bilang pasasalamat sa Kanya, siya'y ating patuloy na paglingkuran. Amen? So, binibigyan ng Diyos ng maraming biyaya ay yung tunay na talagang sumusunod sa Kanyang mga kalooban. Tayo bigyan. Tayo po yung bumikit. Tayo po ay manalangin. Okay? Tayo po manalangin. Dakilang Diyos.